Bakit umaga mga kaigan? Pinili na ilang taga-Tacloban na manatili sa lungsod sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Habang patuloy naman ang panawagan ng ilan sa kanilang kaanak na hanggang ngayon hindi pa rin nila mahanap o makontak. Mula sa Tacloban City, may live report si Susan Enriquez. Susan? Salamat Arnold. Dito pa rin po tayo sa Tacloban Airport at ito po isang umaga na naman, sumikat na po ang araw at inaasahan na ho natin na kakapal na naman, hahaba na naman ang pila ng mga kababayan natin na nagnanais na makaalis na ng Tacloban City. Makakasakay dito sa mga commercial plane at C-130, lumalapag ho dito papunta ng Cebu at Manila. Kung makikita po ninyo, ito lumolobo na naman ho doon sa pinaka-gate, papasok doon sa pinaka-tarmac. Dahil itong mga kababayan ho natin, yung iba kapag wala ng espasyo dito matutulugan, ay pumupunta ho doon sa mga evacuation center at umagang-umaga ay agad ho silang bumabalik. Kasi yung mga naiiwan ho dito, yung nagpapasya na dito na ho matulog, naglalagay na lang, gumagawa na lang ho sila ng kung ano-ano pwedeng matulugan, lalong-lalo na ho yung mga may kasamang bata. Pero ang isang nakakalungkot ho kasi dito, yung mga ilang araw na ho nagtitiis dito nagpapalipas ng magdamag at dito na ho natutulog, inuulan, inaaraw, yung mga bata ho nagkakasakit. So may mga may sipon, may lagnat, inuubo, lalong-lalo na ho yung mga sanggol, yung mga bata dito, siyempre mahina ang katawan, hindi ho nila kayang maagwanan yung ganung katagal ng paghihintay, no? Pero kailangan ho nilang magtiyaga para makasakay ho sila doon sa mga eroplano. Mapapansin din ho natin na may mga nakasuot ho dito ng mask, no? Kasi mula ho dito sa ating kinatatayuan, may paminsan-minsan hong hampas yung hangin na maamoy mo, masangsang na amoy, at yun ay dala na rin ho ng katotohanan na may mga bangkay pa po na hindi nakukuha, di kalayuan po dito sa paliparan. So, yun ho yung mga pinagdaraanan ngayon ng ating mga kababayan. Yung nakikita ho ninyo, yun ho mga nagdadatingan ngayon. Ganyan ho yung nangyayari pagka ho ganitong sumisikat ng araw, nagdadatingan na ho yung mga tao, kaya humahaba ang pila nung mga nais na makasakay dito sa mga lumalapag ng C-130. Kanina, tinanong ko yung ilan nating kababayan. Sabi ko nga ho may mga commercial flight na coming from Manila na makakalapag dito sa Tacloban City. At tinanong ko yung ilang mga kababayan natin nakapila dito. Sabi ho nila, gustong-gusto man nila makasakay ng eroplano pero wala ho silang ibabayad sa pamasahe. So kahit may commercial plane, wala ho silang ibabayad doon sa mga eroplano. Kaya magtsatsaga sila sa paghihintay dito sa mga lumalapag na C-130, papunta ng Cebu at papunta ng Manila. Yan ang mga sitwasyon na nagaganap ngayon dito sa Tacloban Airport. Balik sa'yo, Arnold. Susan, kahapon sabi mo ang proseso, no, may mga hawak na silang numero. So ngayon, yung mga nagdadatingan yan, may mga numero na ba yan o nagpapakasakali rin? Ito, magpapalista ka, no? Pero siyempre yung dala na rin siguro na medyo matagal na silang naghintay, medyo nagpalipas na sila ng magdamag. So kung ano-ano na yung mga nabubuo sa kanilang mga hinala na sinasabi nga ng mga kausap natin dito, pag daw may kamag-anak na sundalo, yung mga dumarating, nagiging pa-prioritize sila doon, ano? So hindi naman siguro ganun na nagiging sistema. Sadya lamang marami talaga yung mga gustong makasakay ng eroplano at limitado lang din naman na maaari maisakay doon sa mga C-130 na lumalapag. So kaya talagang kailangan kaunting pagtsatsaga, kaunting hintay at inaasahan naman natin ang ating gobyerno, ang Philippine Air Force ay naglalatag ng sistema, no, para ma-accommodate ang lahat ng mga kababayan natin na nais makasakay dito sa mga eroplano ito para makaalis na sila ng Tacloban City, Arnold. So yun yung sistema dito, no, hindi natin pwedeng masabi na parang merong priority na kamag-anak, ano, pero hanggat maaari maisakay lamang nila. Pero siyempre alam din naman natin na limitado din naman ang maaari nilang maisakay doon sa mga C-130 para na rin sa safety ng mga sumasakay doon, Arnold. Anong pangunahing dahilan nila dyan? Kahirapan na ng buhay dyan? O talagang pupuntahan nila yung mga kamag-anak nila either dito sa Maynila o dyan sa area ng Cebu? O talagang wala, kasi ang nakikita ko parang hanggang ngayon parang wala rin silang masilungan dahil asan na yung mga pangako na mga tent, Susan? Alam mo, Arnold, halo-halo no? Halo-halo. Yung iba naaalis dito temporarily, no? Habang ganito pa yung sitwasyon na parang siyempre sa tingin nila talaga namang hindi pa normal, no? Yung iba naman aalis na talaga. Magsisimula na sila ng bagong buhay sa ibang lugar, kung sa Cebu o sa Manila, basta aalis na sila dito. Ang mga pangunahing dahilan, yun nga, sabi una-una, nagugutom sila, wala silang makain, wala silang mainom, wala silang titirhan,
at wala silang magiging kabuhayan. Bukod pa dyan, halimbawa, mayroong mga nakatayo pa halimbawa yung bahay nila, pwede pa namang i-repair, no, kung nagkaroon man ito ng pinsala dahil sa bagyo si Yolanda. Pero ngayon, ang inaalala nila yung kanilang kaligtasan dahil yung sinasabi nga nila na dahil tapos na mag-loot doon sa mga grocery at supermarket, nagbabahay-bahay na yung sinasabing nagnanakaw ng mga kumukuha ng mga gamit. So, yun yung mga halo-halong dahilan, mga pinagsama-samang dahilan na nagtutulak doon sa mga kababayan natin kung bakit sila ay nagkukumahog at nagmamadali na makaalis na ng Tacloban City. Ganon ng mga pangunahing dahilan nila. No? Alam mo, ito nga, ang nakakalungkot yan eh. Yung mga kababayan natin dito, halimbawa, may mga namatay sa pamilya nila, hindi na nila makita pa hanggang sa mga oras na ito. Parang, tinanggap na lang nila yung katotohanan na baka hindi na nila makikita, baka nasawi doon sa trahedya, pero ang sa kanila aalis na lang muna kami dito, no, matapos yung masamang pangyayari at magsisimula ng panibagong buhay, Arnold. Maraming salamat, Susan Enriquez.